Masayang bati mula sa Oferian Heritage. Ito ang second part ng Two Witnesses. Sa videong ito, dadalhin namin kayo sa Africa kung saan naroon ang pinakamaraming Hebreo na nakahalo sa diverse culture ng Africa. Kumusta kaya sila ngayon? This is Africa Today, ang laki na ng ipinagbago. Mamaya ipapakita natin paano at bakit nangyari, paano nagsimula, ano ang pinagdaraanan at saan ang patutunguhan. Sa mga walang ideya sa pinagdaanan ng Africa ayon sa kanilang kasaysayan, ang mga pagbabagong ito ay makikita lamang sa tinatawag na economic na pananaw. Ngayon, sa mga nakakaalam, ang mga kaganapang ito ay may mas malalim na kahulugan. Para sa mga ngayon lang napanood ang aming series, iminumungkahi namin na simulan nyo sa King Solomon's relation with Filipinos. Isunod ang 2 video tungkol kay Crispin at Basilio, then ang unang parte ng Two Witnesses. Nakalagay po sa description ang mga links ayon sa pagkakasunod-sunod. Paunawa, yung part 2 ng Crispin at Basilio ay hindi lalabas sa search sa YouTube kung hindi ka nakalagin dahil ito ay age restricted. Ipagpatuloy natin ang Africa Today. Ito yung kasalukuyan at ating titingnan kung saan sila patungo. Sa larangan ng transportasyon, isip natin na ang Africa ay nahuhuli sa land transportation, hindi na po ngayon. Hindi ito ang bullet train ng Japan. Ito ang bullet train ng Africa na kasalukuyang nagdurugtong ng 3 bansa at mas marami pang bansa sa hinaharap. Kung titingnan natin, ang kanilang mga highways ay naaayos na rin para mapadali ang transportasyon ng mga essential goods and services. Para naman mas lalong mapalakas ang turismo ng bansa, maraming airport ang sumasailalim sa rehabilitation or dili kaya ay ang pagtatayo ng mas bagong infrastructure para ito ay maging world class. Dati-rati, malaking pera ang nawawala sa Africa dahil sila ay umuupa lamang ng communication satellite sa ibang bansa na gaya ng Amerika. Ngunit, hindi na ngayon. May sarili na silang satellite na nagbibigay ng murang serbisyo sa larangan ng komunikasyon gaya ng internet. Sa agrikultura naman, dating kilala sa buong mundo bilang lugar na kinakapos ng pagkain, ngunit hindi na po ngayon. Ang masaganing ani na ito ay galing sa Africa. Patuloy na nagpapakadalubhasa ang mga Africans sa mass agriculture at animal husbandry upang tugunan ang lumalaking populasyon ng kontinente. They are no longer a starving nation. Kung dati, naglalakad ng kilo-kilometro ang mga tao para mag-igib ng tubig,
Yang sitwasyon na yan ay mabilis na nawawala sa maraming lugar sa Africa. Ang supply ng tubig ay isa sa top priority upang maibsan ang hirap lalo na sa mga rural areas. Mababawasan din ang mga sakit na nagmumula sa maruming tubig. Tanyag noon dahil sa paglabas ng Ebola at mababang kalidad ng healthcare. Ngayon, gumaganda na ang kanilang serbisyo sa kanilang mamamayan. Dumadami na rin ang kanilang mga eksperto sa larangan ng kalusugan. Sa mga nagdaang taon, ang Africa ay isa sa mga bansa na kilala dahil sa kawalan ng trabaho. Ngunit, mabilis silang umaahon sa ganong reputasyon ngayon. Dumami ang industriya sa kanilang mga bansa na nagbibigay ng trabaho sa mga tao. Kung dati sila ay nahuhuli sa teknolohiya, hindi na ngayon dahil dumadami ang nagpapakadalubhasa sa China sa larangan ng makabagong teknolohiya, komunikasyon, industriya, agriculture, kalusugan, turismo at iba pang larangan. Paano at bakit nangyayari ang lahat ng ito? Paano sila nagsimula? Sa mga nakaraang video, alam na natin na malaking bahagi ng lahing Hebreo ay nasa Africa. Dito nagkanlong ang lahi ni Peleg noong nilisan nila ang Jerusalem taong 70 AD dahil sa Siege of Jerusalem kung saan nawasak ang Jerusalem at sinunog ang templo. Yan po ay mapapanood sa mga nakaraang video. Habang nagtatago sa Africa, isang malaking dagok ang pinagdaanan ng kanilang lahi. Ito ang transatlantic slave trade. Yung mga natitira naman ay sumailalim sa kolonyalismo. Hindi na natin babalikan yan. Panoorin nyo na lamang ang dalawang naunang video tungkol kay Crispin at Basilio. Kung naiintindihan natin ang mga pinagdaanan ng lahing Hebreo, napakadaling maintindihan ang two olive tree o two witnesses. Kailangan lang ilagay natin ang ating sarili sa kanilang sitwasyon. Sa ganoong paraan lamang natin makikita ang langis na dumadaloy galing sa olive tree at kung paano ito nagbibigay ng langis upang magningas ang liwanag mula sa mga natitirang Hebreo papunta sa buong mundo. Only with deep roots can a tree yield rich fruit. Only with oil can a lamp burn brightly. Yan ay hindi maitatanggi na may kaugnayan sa two olive tree. As an ancient Chinese scholar once observed, only with deep roots can a tree yield rich fruit. Only filled with oil can a lamp burn brightly. History follows its own rules and logic, with similar fate in the past and a common mission. China and Africa have extended sympathy to and helped each other throughout all the years. For China, we are always Africa's good friend, good partner, and good brother. No one could undermine the great unity between the Chinese people and the African people. Nagkataon lang ba? Sa Tagalog, sa pamamagitan lamang ng malalim na ugat magkakabunga ng hitik ang punong kahoy at sa pamamagitan lamang ng masaganang langis magniningas ng maliwanag ang ilaw. Sa madaling salita, kung hindi mo alam kung sino at nasaan ang mga totoong Hebreo, hindi mo rin maiintindihan ang two witnesses. Uulitin ko po, kung hindi mo alam kung sino at nasaan ang lahi ng mga Hebreo, hindi mo maiintindihan ang two witnesses. At dahil hindi alam kung sino ang mga totoong Hebreong lahi ni Peleg, hindi rin makikita kung kanino sila nakikipag-ugnayan, lalo na kung nabubulag ng mapanghusgang pag-iisip at pagkasuklam. Mula sa pananaw ng mga Hebreo, malinaw sa kanila kung sino ang nagbibigay ng langis upang tuloy-tuloy na magningas ang kanilang mga ilaw.
Kung titingnan natin mula sa anggulo ng mga Hebreyong nasa Africa kung sino ang tumutugma sa two witnesses na inilarawan din sa Zechariah bilang olive tree na nagbibigay ng langis sa lampstand, sino kaya ang nagbibigay sa kanila ng langis? Sino ang nagbibigay sa kanila ng nourishment, kalinga, ayuda, enerhiya, proteksyon, at pag-asa upang muling makabangon matapos ilugmok ng mga dayuhang sumakop sa kanila? Pagtitingnan natin mula sa pananaw ng mga Hebreyo sa Africa, makikita natin ang katotohanang matagal nang hindi pinapansin. Nakasulat sa Biblia na ang two witnesses ay nakahandang magbuga ng apoy sa sino mang magtatangkang manakit sa kanila. May kakayahan ang witnesses na proteksyonan ang mga Hebreyo at ang bansa na kumukupkup sa kanila. Hindi na mauulit ang kagaya ng transatlantic slave trade. Isang napakabanayad at diplomatikong mensahe ang inihatid ng China sa buong mundo. Huwag tatratuhin ng hindi maganda ang mga Africans. We respect Africa, love Africa, and support Africa. We follow a 5-no approach in our relations with Africa. No interference in African countries' pursuit of a development path fitting their national conditions. No interference in African countries' internal affairs. No imposition of our will on African countries. No attachment of political strings to assistance to Africa. And not seeking of selfish political gains in investment and financing cooperation with Africa. We hope this 5-no approach could apply to all countries as they deal with matters regarding Africa. For China, we are always Africa's good friend, good partner, and good brother. No one could undermine the great unity between the Chinese people and the African people. Sinabi na rin ng China na sila ay magiging boses ng mga African sa United Nations. China will continue to stand up and speak for Africa at the United Nations and other international fora to support Africa in playing a greater international role. Hindi ba ganyan naman talaga ang papel ng isang witness? Ang magsalita para depensahan ang isang tao, mga tao at bansa kagaya sa sitwasyong ito? Pakaisipin po natin yan. Saan nga ba at paano nagsimula ang malalim na ugnayan na naghuhugpong ng Africa at China? Ang sagot ay matatagpuan sa naging buhay ni Nelson Mandela. Si Mandela ay isang Nobel Prize Peace Awardee na itinuturing ng mga South African bilang Father of South Africa. Siya ang kauna-unahang duly elected president ng bansa noong 1994. Ngunit, bago siya naging pangulo, naging masalimuot ang buhay ni Mandela kung saan siya ay nabilanggo sa loob ng 27 years dahil sa kanyang paglaban sa gobyerno na pinatatakbo ng mga kolonyalists. Labis nilang nilabanan ang apartheid system. Ang apartheid system ay isang sistema na isinabatas at ipinatupad mulang 1948 hanggang 1990 kung saan ang mga tao ay pinaghihiwa-hiwalay ayon sa kanilang race o lahi, kulay at ethnic origin. Dalawang klase ang apartheid. Yung tinatawag na petty apartheid ay pag-classify ng public places at social events. Halimbawa, may mga lugar na eksklusibo lamang sa mga puti sa lahat ng mga public places gaya ng restaurants, hospitals, waiting shed at kung ano-ano pang mga public places. Ang pangalawang klase ay tinatawag na grand apartheid.
Ito ang nagbibigay ng prioridad sa mga puti para sa mga mataas na posisyon sa gobyerno, mga kumpanya at employment opportunities. Ang pinakamabigat sa ilalim ng Grand Apartheid ay ang pagkuha ng mga lupain mula sa Black Africans pabor sa mga puti mula noong 1960 hanggang 1983, kung saan umaabot sa 3.5 million Black Africans ang nawalan ng tirahan at sasakahing lupa. Yan ay isa lamang sa maraming ipinaglaban ng revolusyonaryong grupo ni Mandela, kaya siya at ang kanyang mga kasamahan ay ibinilanggo. Tanong, sino ang tumulong kay Mandela sa kanyang ipinaglalaban na karapatan ng mga Black Africans? China. Diyan nag-ugat ang malalim na relasyon ng kontinente sa China. Panuorin natin ang dokumentaryo na ito noong necrological service nung pumanaw na si Mandela. Hello, you're watching Third Angle Insight. For the past week, the world has been mourning the death of Nelson Mandela, leader of the anti-apartheid movement in South Africa, the founding father of a new democratic nation, its first black president. Few world leaders have ever generated such respect among the people, not just in his own country, but across the African continent, even the world. On Wednesday, tens of thousands of people gathered in Johannesburg for Mandela's official memorial. In attendance, 90 heads of state and government, heads of world organizations, celebrities that fought for the causes he upheld, all there to pay their last respects to the fallen hero. First, let's listen to the Vice President of China, Mr. Li Yuanqiao, addressing the crowds assembled in the Soweto Stadium at the Mandela Memorial Service. Mr. Mandela was a known friend of the Chinese people and a household name in China. As one of the founding fathers of China-South Africa relations, Mr. Mandela had committed himself to China-South Africa friendship and China-Africa cooperation with great passion. The Chinese people will always cherish the memory of his important contribution to China-South Africa friendship and China-Africa relations. Today, when we think of Nelson Mandela, we see an advocate of peace and reconciliation. But Mandela did not start off that way. He was a revolutionary. This was in the 1950s. And if you were a revolutionary in those years looking for a successful example to follow, China was a good place to start. Mandela, with the ANC, made contact with the Chinese Communist Party in 1953. ANC militants are known to have received military training in China, and according to Bob Vikesa, an African academic, Mandela is on record suggesting that his compatriot Walter Sisulu visit China to discuss acquiring weapons for the guerrilla unit of the ANC that Mandela co-founded. When Mandela was sentenced to life in jail in 1964, China was among the few countries that protested his sentence and called for his release. So it's not surprising that China was one of the countries he visited 27 years later. It's Friday afternoon in Beijing, and the news of Nelson Mandela's death the night before is just starting to be known. At the South African embassy, the flag is flying at half-mast and a portrait of the nation's hero is hanging outside the building. Chinese mourners are gathering, not as numerous as in other capitals, but with the same deep respect, something rarely seen for other foreign leaders. The Chinese government too expressed its grief, and with the country's top diplomat praising Mandela's contributions to the founding of the new South Africa and remembering him as an active champion for better China-South Africa relations. Sa mga naghahanap ng reference tungkol sa apartheid, pakibasa na lang po, search ninyo ang apartheid. Sobrang dami ng materials na makukuha nyo po. Pinaka-elaborate ang nasa Wikipedia. Para sa amin, ang golden tube na nanggagaling sa olive tree ay sumisimbolo sa FOCAC o Forum on China-Africa Cooperation. Ang FOCAC ay nakipag-ugnayan sa mga bansa sa Africa sa pamamagitan ng African Union na naitatag ni Muammar Gaddafi bago pa ito napatay. Kaya napakalaki ng iniwang legacy or pamanang lahi na iniwan ni Gaddafi at Mandela sa mga Africans. Pareho nilang pinagdusahan ang kanilang mga hangarin na mapalaya ang Afrika sa kolonyalismo. Tungkol naman sa Russia, kasalukuyan pa nating inoobserbahan kung anong papel ang gagampanan ng Russia dahil habang ginagawa ang video na ito,
August 2019 ay hindi pa nagaganap ang summit ng African Union sa Russia na gaganapin sa October 2019. At kapag naging matagumpay ang paghuhugbong ng Africa sa Russia, kumpleto na ang dalawang witness na magbibigay ng langis sa lampstand. Lalong magniningas ang mga Hebreo na nasa Africa. Ito ang pinakaaabangan ng conservatory. Tuluyan nang matutupad ang nakasulat sa Biblia na you will be the light among men. Sa ngayon, nagniningas na ba ang ilaw ng golden lampstand dahil sa langis na ibinibigay ng isang witness? Ayon sa aming obserbasyon, opo, nagniningas na dahil sa langis na nanggagaling sa isang witness. Ang kanilang liwanag ay nagbibigay ng pag-asa at hudyat sa iba pang Hebreo na nasa ibang panig ng mundo upang ito ay gumising na. Sa susunod na video, ang finale ng two witnesses ay ilalahad namin at doon namin ipapaliwanag ang tungkol sa Egypt at Sodom kung saan papatayin ang two witnesses. Alam namin na yan ang inyong pinakaaabangan. Sa ngayon, saglit naming puputulin ang two witnesses dito sa This is Africa.